Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Maika. 27 taong gulang, nagtatrabaho sa isang kilalang bangko at naninirahan sa itaas na bahagi ng Antipolo. Alam mo naman dito sa amin, Ate J, kapag sumapit na ang gabi, ang lamig ay hindi lang dumadapo sa balat, tila nanunuot hanggang sa buto. Pero ang mas masakit na lamig ay iyong nararamdaman mo sa loob ng sarili mong bahay. Maglilimang taon na kaming mag-asawa ni Ramil. Si Ramil ay isang mabuting tao sa paningin ng marami. Masipag, hindi umiinom, at higit sa lahat, hindi babaero. Iyon ang laging sinasabi ng nanay ko sa akin, Maika, swerte mo kay Ramil. Tahimik ang buhay nyo. Pero Ate J, minsan ang katahimikan ay nakakabingi. Sa loob ng 5 taon, naging mekanikal ang pagsasama namin. Gigising sa umaga, magkakape ng sabay habang nakatitig sa kani-kaniyang cellphone, papasok sa trabaho at pag-uwi ay kakain, manonood ng balita at matutulog. Walang haplos na may alab, walang mga salitang nagpaparamdam sa akin na babae ako. Pakiramdam ko, isa lang akong kasambahay na may titulong asawa. Hanggang sa dumating ang isang gabing umuulan. Dahil sa lakas ng buhos ng ulan sa Antipolo, na-stranded ako sa isang coffee shop malapit sa simbahan. Doon ko nakilala si Daniel. Umupo siya sa tapat ng table ko dahil puno na ang shop. Miss, pasensya na. Wala na kasing maupuan. Pwede makishare? Tanong niya. Simple lang ang suot niya. Isang gray na hoodie at salamin. Pero ang mga mata niya, Ate J, parang may binabasa sa loob ko na kahit ako ay hindi ko maunawaan. Sige lang. May klikong sagot. Imbes na maglabas ng laptop or cellphone tulad ng ibang tao ron, tumitig lang siya sa labas, sa mga patak ng ulan na humahampas sa salamin. Pagkatapos, bigla siyang nagsalita. Alam mo, sa paraan ng paghawak mo sa tasa ng kape mo, mukhang mabigat ang iniisip mo. You're holding it like it's the only thing keeping you grounded. Napatigil ako. Sino ang lalaking ito para basahin ako ng ganoon? Masyado ka namang mapagmasid. Biro ko. Kahit deep inside ay kinabahan ako. It's a gift or a curse, ngumiti siya. I'm Danielle. And you look like someone who has so much to say, but no one to listen. Doon nagsimula ang lahat, Ate J. Hindi siya lumandi sa paraang bastos. Hindi niya ako hinawakan sa kamay. Pero ang bawat salitang binitawan niya ay tila haplos sa ego ko na matagal nang tuyot. Pinuri niya ang talino ko, ang pananaw ko sa buhay, at ang maliliit na detalyeng kahit si Ramil ay hindi napapansin. Gaya ng kung paano ako ngumiti kapag nahihiya. Naging madalas ang pagkikita namin ni Daniel, minsan sa kapihan, minsan naman ay maglalakad-lakad lang sa may overlook sa Antipolo habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila. Isang gabi, habang nakatanaw kami sa city lights, sinabi niya sa akin ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Maika, ang ganda-ganda mo. Hindi lang sa labas, kundi sa kung paano gumagana ang isip mo. Sayang, parang hindi ka nakikita ng taong dapat ay nagpapahalaga sa'yo. Ate J, para akong sinaksak at hinaplos ng sabay. Alam kong mali. Alam kong may asawa ako. Pero sa piling ni Daniel, pakiramdam ko ay ako ang pinakaimportanteng babae sa mundo. Hindi niya ako hinipo. Hindi niya ako binalak pagsamantalahan sa pisikal na paraan. Pero unti-unti niyang binubuwag ang pader ng katapatan ko sa asawa ko gamit ang mga salita. Daniel, may asawa ako. Paalala ko sa kanya,
Masigit para sa sarili ko kaysa sa kanya. Alam ko, sagot niya ng mahinahon. At wala akong balak sirain yon. Gusto ko lang na malaman mo ang halaga mo. Dahil kung ako ang nasa pwesto niya, hinding-hindi ko hahayaang mag-isa ang isang tulad mo sa ilalim ng ulan. Doon ako nagsimulang maligaw. Ang pagiging mahalaga ay naging isang drogang pilit kong hinahanap-hanap araw-araw. Pag-uwi ko sa bahay, nandoon si Ramil. Tahimik, nanonood ng TV, walang kibo. Ang layo ng agwat ng katahimikan ni Ramil sa masiglang pagkilala sa akin ni Daniel. Habang tumatagal, Ate Jay, naging parang ritual na ang bawat pagtatagpo namin ni Daniel. Ang Antipolo, na dati ay simbolo lamang ng malamig na klima at boring na buhay asawa, ay naging paraiso ng aking mga lihim. Tuwing alas 5 ng hapon, paglabas ko ng bangko, hindi na ang rutang pauwi ang tinatahak ko. Naghahanap ako ng dahilan, overtime, meeting o traffic para lang makasama si Daniel kahit isang oras lang sa isang tagong garden cafe sa may taktak. Isang hapon, habang nagkakape kami, may bitbit siyang maliit na sketchpad. Hindi ko alam na habang nagsasalita ako tungkol sa pagkabata ko, iginuguhit na pala niya ang mga mata ko. Bakit mo ginagawa yan? Tanong ko habang kinikilig na may halong kaba. Dahil ang mga mata mo, Maika, ay may kwentong hindi kayang isulat ng pluma. May lungkot, pero may ningning na naghahanap ng direksyon. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Abala sa pag-shade ng uling sa papel. Gusto kong makita mo ang sarili mo sa paraan ng pagkakakita ko sa iyo. Hindi ka lang yung babaeng nagbibilang ng pera sa bangko o yung asawang nagluluto ng hapunan. You are a masterpiece that's being kept in a dark room. Ate Jay, ang sarap pakinggan. Ang ego ko na dati ay tuyot na lupa. Ngayon ay parang dinidiligan ng mamahaling alak. Sa bawat salita niya, lalong nagmumukhang anino si Ramil sa buhay ko. Pag-uwi ko ng bahay bandang alas 8 ng gabi, nadatnan ko si Ramil na nakahiga na sa sofa. Suot pa ang uniforme niya sa trabaho. May nakatakip na dyaryo sa mukha niya. Ramil, kumain ka na? Tanong ko, habang ang isip ko ay nasa mga papuri pa rin ni Daniel. Tapos na. May tirang ulam dyan sa mesa, initin mo na lang. Sagot niya nang hindi man lang tinatanggal ang dyaryo sa mukha niya. Nga pala, Maika, yung bayad sa kuryente, nakalimutan mo yata iwan sa ibabaw ng ref. Yun lang. Walang kumusta ang araw mo? Walang bakit gabi ka na? Walang ang ganda mo ngayon? Ang tanging pakialam niya ay ang mga bayarin at ang sikmura niya. Doon ko naramdaman ang matinding pait. Bakit ang isang estrangherong 2 buwan ko palang kilala ay kayang makita ang kaluluwa ko? Pero ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar ay hindi man lang makita na bagong gupit ang buhok ko? Nagsimulang maging digital ang aming ugnayan ni Daniel. Kapag tulog na si Ramil at tanging hilik na lang niya ang naririnig ko, doon magsisimulang magliwanag ang screen ng cellphone ko. Gising ka pa? Iniisip ko yung sinabi mo kanina tungkol sa pangarap mong mag-travel. You deserve to see the world, Maika. Not just the 4 corners of that bank. Iyan ang mga text ni Daniel. Simple, pero puno ng validation. Doon ko natutunan ng emotional cheating. Hindi kami nagtatalik. Walang hubaran ng damit. Pero ang hubaran ng emosyon at pangarap ay mas nakakaadik kaysa sa pisikal na aspeto. Pakiramdam ko, mas kilala ako ni Daniel kaysa sa kahit sinong tao sa mundo. Isang gabi, hindi ako makatulog. Tumayo ako at lumabas sa balkonahin namin na tanaw ang kalsada ng Antipolo. Nag-reply ako kay Daniel. Minsan, gusto ko na lang mawala. Pakiramdam ko, nakastuck ako sa buhay na hindi ko naman pinili. Ginagawa ko lang ang inaasahan ng lahat sa akin. Mabilis ang reply niya. Then find your way back to yourself, Maika. I'm here to guide you. Hindi kita hahayaang maligaw ng mag-isa. Napaiyak ako sa dilim, Ate Jay. Sa puntong yon, parang naging bayani si Daniel sa paningin ko. Siya ang sumasagip sa akin sa lunod na buhay mag-asawa. Pero ang hindi ko napapansin, habang binubuo niya ang ego ko, unti-unti niya ring binubura
ang natitirang respeto ko para sa asawa ko. Dumating ang araw ng anibersaryo namin ni Ramil. 5 taon. Nag-ayos ako, bumili ng bagong damit, at nagluto ng paborito niyang kare-kare. Umasa ako na kahit sa espesyal na araw na ito, mararamdaman ko ang alab na matagal nang nawala. Pero dumating ang alas 7, alas 8, alas 9. Wala si Ramil. Hindi siya sumasagot sa tawag. Bandang alas 10, tumawag siya. Maika, pasensya na. May emergency sa planta. Kailangang tapusin tong inventory. Bukas na lang tayo bumawi. Kumain ka na lang muna dyan. Ibinaba ko ang telepono nang hindi man lang nakapagsalita. Ang lahat ng pag-asa ko ay gumuho. Sa sobrang galit at lungkot, kinuha ko ang bag ko at lumabas ng bahay. Wala akong ibang maisip na puntahan, kundi ang lugar kung saan kami madalas magkita ni Daniel. Andun siya. Parang alam niyang darating ako. Nakaupo siya sa isang bench, nakatingin sa malayo. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya agad. Nakita niya ang mga luha sa mata ko kahit madilim. He forgot, didn't he? Tanong niya sa malambing na boses. Hindi ako nakasagot. Umagulgol na lang ako. At sa unang pagkakataon, lumapit siya. Hindi para halikan ako, kundi para yakapin ako ng mahigpit. Isang yakap na hindi bastos, kundi isang yakap na nagpaparamdam na andito ako, ligtas ka. Tahan na, Maika. You don't deserve this. You are too precious to be forgotten. Bulong niya sa tainga ko habang hinahaplos ang buhok ko. Sa sandaling iyon, Ate Jay, doon ko naramdaman na parang mas asawa ko pa si Daniel kaysa kay Ramil. Ang bawat haplos niya sa likod ko ay tila nagsasabing siya ang tunay na nakakaunawa sa akin. At doon ako nagsimulang bumigay. Doon ko hinayaan ang sarili kong mahulog sa isang bangin na alam kong walang kasiguraduhan ng bagsakan. Matapos ang gabing iyon sa Overlook, naging mas lalong mapanganib ang aming laro ni Daniel. Hindi na lang ito basta pag-uusap. Naging emosyonal na adiksyon na ito. Pakiramdam ko, bawat araw na hindi ko siya naririnig ay parang nawawalan ako ng hangin. Si Ramil, para na lang siyang multo sa loob ng bahay. Kapag kinakausap niya ako tungkol sa mga gawaing bahay o sa aming kinabukasan, tumatango lang ako. Pero ang puso ko ay lumilipad patungo sa mga salita ni Daniel. Ngunit isang hapon, nagbago ang lahat. Isang aksidente ang nangyari. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan sa bangko dahil excited akong makipagkita kay Daniel nang bigla akong mahilo at mawala ng balanse. Nagising na lang ako sa ospital. Inaasahan ko na si Daniel ang unang bubungad sa akin. Inaasahan ko ang kanyang mga matatamis na salita at pag-aalala. Pero ang nakita ko sa gilid ng kama ko ay si Ramil. Gusot ang barong, namumula ang mga mata sa puyat at hawak-hawak ang kamay ko habang natutulog siya sa upuan. Nang magising siya, agad siyang tumayo. Maika! Salamat sa Diyos, gising ka na. Sabi ng doktor, sobrang stress at pagod ka raw. Pasensya na, asawa ko. Pasensya na kung naging subsob ako sa trabaho nitong mga nakaraang buwan. Gusto ko lang kasing matapos na natin ang bayad sa bahay para makapag-resign ka na at magawa mo na yung pangarap mong mag-travel. Gusto kong ibigay sa iyo yung buhay na deserve mo. Napatulala ako. Habang iniisip ko na hindi niya ako pinapahalagahan, ang lahat ng pagod niya ay para pala sa akin. Habang naghahanap ako ng validation sa ibang tao, ang asawa ko ay tahimik na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ko. Nang lumabas ako ng ospital, hinanap ko si Daniel. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong tapusin ang kung anong meron kami dahil natauhan ako. Pero nang puntahan ko ang coffee shop na lagi naming tinatambayan, nakita ko siya. May kasama siyang ibang babae. Nakaupo sila sa dati naming pwesto. Naririnig ko ang bawat salitang binitawan niya. Mga salitang eksaktong sinabi niya rin sa akin. You look like someone who has so much to say, but no one to listen. You are a masterpiece, kept in a dark room. Doon ko napagtanto, Ate Jay. Si Daniel ay hindi isang savior. Siya ay isang mangingisda ng mga malulungkot na kaluluwa. Ang ginagawa niya
ay binubuo ang ego ng mga babaeng pakiramdam ay hindi sila mahalaga para lang makuha ang atensyon at pagsamba na gusto niya. Hindi niya ako binuo dahil mahal niya ako. Ginamit niya ako para pakainin ang sarili niyang vanity. Nanlambot ang mga tuhod ko. Ang akala ko ay espesyal ako. Pero isa lang pala ako sa maraming koleksyon ng mga projects niya. Ang pagiging mahalaga na naramdaman ko sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Isang ilusyon na halos sumira sa pamilya ko. Umuwi ako sa Antipolo nang basang-basa ng ulan. Hindi dahil na-stranded ako, kundi dahil gusto kong hugasan ang lahat ng kasalanang nagawa ko. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ni Ramil na may dalang tuwalya. "Bakit ka nagpaulan? Baka mabinat ka," sabi niya nang may tunay na pag-aalala sa boses. Niyakap ko siya ng mahigpit habang umiiyak. "Sorry, Ramil. Sorry sa lahat." Hindi niya alam ang buong kwento. At marahil ay hindi ko na rin sasabihin dahil ayaw ko na siyang saktan pa. Pero mula sa araw na yon, natututunan ko na ang tunay na pagpapahalaga ay hindi laging makikita sa mabulaklak na salita o sa mga padip na obserbasyon. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay nasa katahimikan ng pagsasakripisyo, sa pagbabayad ng kuryente, sa pagtatrabaho hanggang madaling araw, at sa pananatili sa tabi mo kahit hindi ka nakakausap ng maayos. Muntik na akong maligaw dahil sa gutom ng aking ego. Pero sa huli, natututunan ko na ang pinakaimportanteng tao ay hindi ang nagpaparamdam sa iyo na wild ka, kundi ang taong handang manatili sa tabi mo kahit ang buhay ay nagiging boring na. At yan, mga ka-confess, ang kwento ni Micah, isang paalala na hindi lahat ng nagbibigay ng atensyon sa atin ay may mabuting hangarin. At madalas, ang tunay na kayamanan ay nasa harap na natin. Hindi lang natin nakikita dahil nabubulag tayo ng mga matatamis na salita ng iba. Mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aming channel. Sana ay may nakuha kayong aral sa naging karanasan ni Micah na maaari ninyong dalhin sa inyong sariling mga buhay. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel at i-click ang bell icon para laging updated sa mga bagong upload. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at pakikipag-ugnayan sa ating komunidad. Muli, maraming salamat, keep safe at laging tandaan, bago magpadala sa damdamin, isipin muna ang tunay na halaga ng mga taong nagmamahal sa atin ng totoo. Hanggang sa muli!